Kamusta mga kapanabong, mga future sabongero? Ang topic natin ngayon ay tungkol sa reflexes. Kapag sinabing reflexes, ito yung bilis ng pagkilos, bilis ng galaw ng ating mga manok panabong. Paano ba natin may improve o sasanayin ang ating mga manok panabong para para gumanda ang kanilang reflexes. Kapag ang ating manok panabong ay maganda ang reflexes, ibig sabihin ito ay mabilis umilag, mabilis gumalaw, mabilis ang reaksyon, at lalong-lalo na mabilis umatake. Sa ating mundo na pagpapalaki ng manok panabong, hindi lang lakas ang kailangan. Kailangan din ng bilis ng reaksyon, lalong-lalo na ang reflexes. Ito ang isa sa pinaka-critical na katangian na nagpapanalo sa laban. Ngayon, pag-uusapan natin paano ba natin sasanayin ang ating mga manok para magkaroon ng mabilis na reflexes. Ang layunin ng ating paksa ay palakasin, pabilisin, at gawing kondisyon ang ating mga manok panabong. Ito ay ang mga drills na gagawin natin para sa mabilis na reflexes ng ating manok panabong. Sa laban, ang bilis ng reaksyon ang isa sa pinakamahalaga sandata. Yung bilis ng reaksyon, bilis ng galaw. Ito ang gagawin natin pagsasanay. Wing flapping, pagpapalakas ng pakpak. Pahawakan ng manok at bahagyang itaas, tapos hayaang pumiglas at ikampay ang pakpak. Ito ay tumutulong para lumakas ang muscle at mas mabilis ang reflexes kapag lumipad o umiwas sa palo. Hand toss. Ito yung hand toss, yung mabilis na landing at pag bumagsak sa lupa, sa ground, mabilis din ang pagtayo o pagbangon. Hawakan ng manok ng dahan-dahan at ihagis. Ihagis ng kaunti. Huwag masyadong mataas. Obserbahan ang bilis sa paglapag at pagbalik ng balanse, pagbagsak sa lupa. Masasanay siya dito sa mabilis na pag-react sa biglaang galawan. Obstacle drill, ito naman yung pag-iwas at pagliko. Maglagay ng simpleng harang o gamits sa lupa at hayaang maglakad o tumakbo ang manok paikot. Nakakatulong ito sa agility at reflexes kapag kailangan niyang umiwas sa kalaban. Mock sparring, ito yung mock sparring, yung konting laro na huwag naman natin bibiglain. Pwede natin siyang ipares ng kaunti sa kapwa manok, pero huwag tatagalan. Kaunting sparring lang, saglit lang na sparring. Huwag nating tatagalan. Ang layunin natin, ang goal natin ay masanay siya sa mabilis na atake at biglaang galaw ng kalaban. Tandaan kontrolado lang, hindi full sparring. Sandalian lang na sparring. Reaction feeding. Ito yung reaction feeding. Magpapakawala ka ng pagkain sa iba't ibang direksyon. Ang mabilis niyang pagkuha o pag-react sa galaw ng pagkain ay makakatulong din para mas mabilis ang reflexes niya.
Ang mabilis na reflexes ay nagbibigay ng kakayahang makailag sa atake at maka-atake ng mas mabilis sa tamang oras. Narito ang mga drills na pwede nating subukan. Bago tayo magsimula sa mga drills, alamin muna natin ang mga importansya ng reflexes. Ano nga ba ang importance of reflexes? Ang importansya ng reflexes ay magiging epektibong depensa ng ating mga manok panabong. Ang mabilis na reaksyon ang magbibigay sa manok ng kakayahang umiwas o umilag sa atake ng kalaban. Precise attack, ito yung tumpak na atake, precise attack. Ito rin ang magbibigay sa kanila ng kakayahang samantalahin ang pagkakataon para umatake sa tamang timing. Energy o enerhiya. Ang mabilis na reflexes ay nag-iimbak ng enerhiya. Mas kaunting enerhiya ang kailangan para gumalaw ng mabilis kumpara sa mabagal na reaksyon. Ito ang iba pang mga drills na pwede natin gawin. Tandaan, simulan ng dahan-dahan para masanay ang ating mga manok. Dahan-dahan lang po, huwag natin bibiglain. Paghila ng tali. Magtali ng isang light object tulad ng maliit na bola o goma sa isang tali. Hawakan ng manok gamit ang isang kamay at dahan-dahang galawin ang tali o ang object sa paligid nito. Sinasanay nito ang manok na maging mabilis mag-react, mabilis na galaw na nanggagaling sa kanilang peripheral vision. Pinabibilis nito ang kanilang pag-ikot ng leeg at pag-angat ng ulo. Gawin ito ng ilang minuto, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pag-iwas sa kamay o hand drill. Dahan-dahang ilapit ang inyong kamay sa manok. Kapag kumilos ang manok, ilayo ang iyong kamay. Pagkatapos dahan-dahan uli na ilapit. Sinasanay nito ang manok na mag-react sa banta o galaw ng kaaway. Magiging natural sa kanila ang pag-ilag kapag may galaw na nanggaling sa kalaban. Gawin ito ng ilang ulit sa bawat session. Sparring, maingat na pagsasanay sa paglaban. Maghanap ng isang sparring mate na magiging kalaban, siguraduhin na ang kalaban ay nasa parehong timbang at hindi agresibo. Ginagaya nito ang mismong sitwasyon sa laban. Napapabuti nito ang kanilang reaksyon, timing, estratehiya. Gawin ito ng maikli lang, maaring ilang rounds, 30 segundo bawat rounds. Bago simulan ng mga drills, kailangan tandaan natin ito. Ito yung mga safety precaution. Safety first. Laging unahin ang kaligtasan ng manok. Huwag silang pilitin kung ayaw nila. Simulan sa maikli. Kapag nagsisimula pa lamang tayo sa ating drills, kailangan isaglit lang. Huwag natin silang ibababad ng matagal sa pagsasanay. Magsimula sa maikling duration at dahan-dahan itong dagdagan habang nasasanay na sila. Kailangan din nila ng tamang nutrisyon at hydration. Siguraduhin may sapat na enerhiya at tubig ang manok bago pagkatapos ng training. Obserbasyon. Lagi nating obserbahan ang ating mga manok. Kung may napansin kang kakaiba sa kanilang kilos o baka may sugat, ipahinga muna sila. Consistency na naman ang kailangan natin dito. Consistency is the key. Ang regular na training ang susi sa pagpapabuti ng kanilang mga reflexes. Ito napaka-importanting tips to.
ang mabilis na reflexes ay maaaring maging game changer. Ulitin ko ang mabilis na reflexes ay maaaring maging game changer sa laban. Sa pamamagitan ng tamang drills at consistency, siguradong mas magiging epektibo at malusog ang ating mga alagang manok panabong. Tandaan natin ang reflexes ng ating manok ay parang sa tao rin. Mas mabilis kapag may regular na training at drills. Kaya kung gusto natin ng handang-handa sa laban, gawin natin consistent ang mga simpleng exercises na ito. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, hanggang sa susunod po muli.